nakaraang video ay diniscuss natin ang cause, symptoms at treatment sa sakit ng mga manok na tinatawag na coryza, infectious coryza. So sa ngayon naman ay gagawa tayo ng alternatibong pamamaraan ng pagbibigay lunas sa ating mga infected na manok. Itong nasa table natin, ito ang gagamitin natin sa paggawa ng ating alternative na lunas sa ating mga manok na may sakit na coryza. So, ang una nating gagawin ay yung ipapainom natin sa ating manok para hopefully maka-recover sila, no? Hindi ko naman sinasabing 100% na makukure natin yung manok, pero susubukan natin gamit ang alternative na pamamaraan para hindi na tayo magastusan, no? So itong dalawang ingredient ay nakuha ko sa aming garden, so libre lang ito. Okay, so ito ay oregano. Ang oregano daw ay merong anti-inflammatory, antioxidant, at antibacterial or antimicrobial effect sa katawan. Okay? So, kami dito, kapag nagkakasakit kami, ubo, sipon, ganyan, ito ang aming ginagamit sa paglunas. Okay? At ito naman ay kalamansi. Hinahalo natin ito dito sa ating oregano para mas effective, kasi ang kalamansi ay rich in vitamin C na nakakatulong para maging para ma-boost ang ating immune system. Tutulong ito para malabanan ang mga free radicals na pumapasok sa ating katawan. Yun ang nakakapag-cause ng sakit. Okay? So, pagsasanib puwersa natin tong dalawang ingredient na to para mas effective, no? Ang una natin gagawin ay didikdikin natin itong dahon ng oregano. So ito ay nahugasan ko na kanina. So gamit ang ano ba tawag dito? Almeris. Parang ganun. Yan. Natin. Ngayon, ito na ang ating nadikdik na dahon. So, dahil lusak na siya, madali na nating makakatas, no? I mean, madali na nating ma-extract ang katas nito. So, ayan. Ayan, bigyain lang natin ng bonggang-bongga. Dyan muna. Ayan. So, ngayon ay lalagay natin dito yung ating na-extract na katas ng dahon ng oregano. So, ayan. Gamit ang sieve. Salain natin para hindi masama ang mga nagkakaroon na natira. So, ilang ml din ang nabuo. Purong katas ng oregano. Then, ayan, nagtago ang ating kalamansi. Itong dalawang pirasong kalamansi ay kakatasin din natin.
Kung marami kayong kalamansi, damihan nyo na. Ito lang kasi ang nakuha ko dun sa puno. Dahil halos araw-araw kinukuha namin yung puno. Hindi pa gaano malago yung aming puno ng kamatis. Ay, kamatis. Puno ng kalamansi. Ayan. Pero I think sapat na rin yan. Yung 2 piraso na yan. Okay. Sobrang dami na nga nang nagawa kasi ang pasyente natin ngayon ay 2 manok lang naman. So hindi rin naman natin mapapainom lahat sa kanila yan. Okay. So tapos na natin gawin ang ating lunas na ipapainom natin sa ating mga infected na manok. Okay. So set aside muna natin. At ang pangalawa naman nating lunas ay pwedeng gamitin sa external at internal. Okay? So, ang pangalawang lunas na tinutukoy ko ay ito. So, ito yung sukang tinimplahan. No? So, base sa research ko kasi, ang mga ingredients na naandito sa tinimplahang suka na ito ay hitik sa medicinal purposes. No? So, bali ang lunas na ito ay pinagsanib puwersang medicinal properties ng mga ingredients na naandito. So, ano nga ba ang mga ingredients na nandito? Una, suka. Ang suka daw ay effective yan sa pagpapagaling ng mga sugat. No? Sa paglilinis ng mga sugat. It has antibacterial properties or effect. Kaya, posibleng mapatay nito ang bakteryang umatake sa ating mga manok. No? So, pangalawa ay ang sili. Ang sili naman ay ano daw to meron daw tong antioxidant, anti-inflammatory at pain relief din daw ito. Okay? Then ang bawang naman ay ganun din, meron din itong anti-inflammatory at antioxidant na properties. Meron din itong antibacterial at antiviral properties. So, ano po ba? At meron din itong black pepper na isa ring merong anti-inflammatory properties. So, ano pa? Ang tinimplahang suka na ito ay nilagyan din namin ng asin. So, yung asin ay mabisang panglunas sa sugat, no? So, nakakapagpagaling daw ito ng sugat. So, ito na nga ang nabuo. Siguro naman ay kapag pinainom natin ito or ipinahid natin sa infected na, kapag pinahid natin ito sa infected na mata ng manok, hopefully effective siya at tuluyang magamot ang ating infected na manok. So ito na ang ating mga alternatibong panglunas sa mga manok na infected ng coryza. So ready na tayo para magpapera ng ating mga infected na manok. So tara, samahan niyo kami. Let's grow and let's cure. Hello everyone. Huwag kang makulit, anak. Di, ang kulit. Ang dahilan, ang sintomas